Hi sir, ask ko lang po, pag 1 and above year na po ang strings ng violin, nito po ba palitan or hintayin na lang masira? Okay, si... Ano to? Lancy. Okay, so Lancy. Mahirap sabihin eh. Yung wala naman talagang eksaktong way of telling kung magpapalit ka na ng strings or hindi. Nagulat nga ako, no? Meron palang mga touring musicians na every after concert nagpapalit ng strings. Sipin mo, hindi hindi pa nagbe-break in sa akin yun, nagpalit na, 'di ba? So, depende yan sa'yo, no? So, for example, hobby mo lang yung mag-violin, minsan mo lang siya hawakan, tapos hindi mo masyadong ginagamit. Syempre, yung wear and tear ng instrument, hindi ganun ka drastic, no? Hindi katulad sa ibang tao na araw-araw nila ginagamit. Like, for example, ako, araw-araw ako tinutugtugan yung instrument ko, nagtuturo ako, nagpe-perform ako, nagigig ako. So, mas mabilis siya masira sa akin. Now, ang mga titignan mo lang is signs of wear. No, ano yung mga signs na yun? Yun nga, magaspang na siya sa daliri mo, kinakalawang, minsan nahihirapan ka na itono, yun yung time na magpapalit ka na. Kasi kung hindi mo naman siya palaging ginagamit, di mo naman din kailangan palitan, no? So, yung hintayin masira, pwede rin naman yun kung nagtitipid ka talaga, no? Kasi mahal din naman talaga mag-maintain ng violin. Kahit yung mga mumurahin, di ba? Let's say, bumili ka ng 100 peso na string, tapos every month mo papalitan, edi 1,000 plus na din yun in a year. So, depende yan sa'yo. Kung feel mo okay pa sa daliri mo, hindi naman magaspang, smooth pa yung bowing mo, hindi na apektuhan yung tono, and then that's all well and good. Pero, kung nararamdaman mo na nahihirapan ka na siya itono, or yung open string mo tama, pag tumipa ka mali, yan, baka issue sa intonation. Pero pag ganun yung pakiramdam, parang wala na siya sa alignment nung finger patterns mo, yun, isa sa mga signs yun na pwede ka na magpalit or nang kailangan na talagang palitan yung iyong strings. So sana nakatulong to and good luck sa'yo.